Yun lang alam ko. Tapos, tas pag usually sa bata yan. Childhood yung onset. Tapos, yung fear fear of being separated from loved one / parent. Tapos, may times din na yung child ay ayaw niyang pumasok ng school because ayaw niyang mawalay sa parents niya. And yung fear niya comes from parang yung fear niya is characterized by parang takot ulit. Takot na Na may may mangyaring masama sa caregivers niya. Okay. Hindi yung sa maghiwalay sila. Oo, maghiwalay sila, pero dahil baka may mangyaring masama dun sa tao na yun. Okay, O sa kanya din. Kaya ayaw nang maghiwalay. Habang maghiwalay sila. Okay, yes. Okay, next. Selective mutism. Failure to speak in selected situations. Sa pagkakagets ko dito, hindi siya totally na hindi marunong magsalita or makipag-usap. Kasi nagagawa niya naman yun in selected settings. Kunwari sa bahay, kaya niya magsalita sa bahay at makipag-usap sa family niya. Pero kapag inaasahan na siya na magsasalita siya, like presentation or reporting sa school, doon mas lalong lumalala yung anxiety niya na hindi makapagsalita. Ayaw na magsalita. Kaya hindi siya nakakapagsalita. Kasi na-anxious na siya. So, ayun. Ano ikaw? Ano dadagdag mo? Wala, siguro hindi, okay na yun. Pero in one or more setting to, di ba? So, kunwari, sa bahay, kaya mong magsalita, pero sa school, tapos sa mall, kunwari, hindi mo kaya. Or kapag, kunwari, kasama mo lang yung parents mo, ikaw nakapagsalita. Pero kapag kasama mo yung kapatid mo, pati yung mga, tapos yung mga kaibigan mo, tapos yung kaibigan ng kaibigan mo, hindi mo kaya. Okay. Next. Specific phobia. Fears about something. Parang, ato yung, kasi may iba't ibang types to eh. May takot sa animals, or sa blood, or sa situation, or sa, lang. Tapos, yung takot mo na yon ay natitrigger kapag na-experience mo mismo or nakikita mo mismo yung bagay na kinatatakutan mo. Ang nangyari ba sa'yo ay panic attack? Or talagang takot lang? Yun ang di ko sabi. Nagpa-panic attack. Nakakaranas ka ba ng panic attack? Or sadyang takot ka lang Panic talaga? symptoms. The anxiety. Feeling ko kasi may example kaming nakita kahapon. Ito yung example niya. Yung isang lalaki ay may takot sa mga bridge. So, gagawin niya ang lahat. Lumayo man yung destination, lumayo man yung distance niya. Ang distance ba o displacement? Ay, Basta yun. Lumayo man yun, wag lang siyang makadaan sa tulay. So, ano sa tingin mo? Mayroon bang, may chance ba na magkaroon siya ng panic attack kapag nandun na siya sa sitwasyon na yun? Or takot lang talaga siya na maka-encounter yung... Oo, takot lang. Takot lang talaga siya. Siguro pwedeng magkaroon ng panic-like symptoms, pero... Panic-like, pero hindi agad. Hindi talaga, Okay. Tapos, yung fears na ito, usually ay irrational fears. Kahit kunwari yung mga normal na bagay. Oo, kunwari sa bridge. I mean, gets naman yung reason niya, pero hindi naman yun usually kinakatakutan ng mga tao. Yeah. Okay, next. Social anxiety disorder. Anxious about social interactions. At, ang pinakang key term ko dito ay takot siyang ma-judge ng ibang tao. Kaya takot siyang makipag-socialize. Mas pinipili niya na lang na huwag makipag-interact sa ibang tao kasi ayaw niya nga rin na ma-judge siya nila. Ano Ano yung pa? subtype? Ayun, ko alam. Performance only. Ano yun? Pag magper-perform lang siya, nakakaranas ng social anxiety. Magpa-perform? Oh, kunwari, in front of
many people. Mm. Kunwari, magsasalita siya in front of many people. Ah, or kakanta okay. siya in front of many people. Pero yung social interactions, hindi. Parang sa performance lang talaga. Gets? Mm-mm. Ayun. So, anong pinagkaiba niya sa selective mutism? O, hindi naman porket na may anxiety siya ay tumitigil siya sa pagsasalita. Mm. Pwede naman na may iba siyang kumbaga manifestations ng symptoms niya. Mm-mm. Pwedeng mabilis yung kabog ng puso niya. Mm-mm. Yung mga ganun. Oo. Okay. Okay, next. Panic disorder. Recurrent panic attacks or worried about having panic attack. Series of panic attacks ang key, ano ko dito? Key term. Term or words? Series? Series. Bakit? Di ba recurrent panic attacks? Hindi ba Kasi yung tama? magkakasunod-sunod. Oo. Hindi ba pag recurrent, nabalik? Nabalik lang ba? Oo. Okay. And, kasama na din dito yung anxiety niya na baka magkaroon ulit siya ng panic attack. Oo. So, Or nagpa-panic attack ka na, tapos inaalala mo pa kung kailan ka ulit magpa-panic attack. oo. At isa din dun sa parang kasama sa parang pinag-a-anxietyan niya is yung not just yung kung kailan siya magkakaroon ng panic attack ulit, pero yung consequences of having the Panic panic-like symptoms niya. Mm. Oo. Tapos, yung kinaibahan ng mga panic attacks, expected at saka unexpected. Oo. Pag expected, may ano to? Stimuli? Stimulus? Pag expected, meron talagang Trigger? oo, may trigger talaga. As kunwari, nakita mo. Kunwari, nagpa-panic attack ka kapag nararanasan mo to. Yun yung expected. Pero pag unexpected, kunwari, nagre-review ka lang, tapos bigla kang nakaramdam ng palpitation, ng sweat, ng pamamawis, ng trembling. Ayun. Kahit na, kunwari, nagbabasa ka lang naman, tapos bigla mo naramdaman yung mga symptoms na yun. Yun yung unexpected. Pag expected, may nagtitrigger talaga sa panic attack. So, kapag kunwari, alam mo na yung lugar na pupuntahan mo ay may bridge, Mm. expected mo na Oo. panic attack ka pag nakita mo yung bridge. Oo. Okay, next. Agoraphobia. Fear of being outside, being in public spaces, being in closed spaces, at kung saan na sa tingin mo ay may hirapan kang humingi ng tulong once na mag-occur yung panic attack. Panic attack o anxiety? Siya. Panic attack o anxiety? Sa agoraphobia. Panic-like symptoms. Yun eh. Takot siya na once na maranasan niya yun sa labas. Na once na maranasan niya yun sa labas, wala siyang mahihinga ng tulong. At hindi siya makapag-escape. Wala ka dadagdag? Agoraphobia. Yung yung 5. Ah. Public transport and closed spaces, open spaces pero alone, in line, or in a crowd. Okay. Next. Generalized anxiety disorder. Persistent and excessive anxiety and worry with physical symptoms. Dito yung may tension. Muscle tension. Lagi ko sinasagot dun ay social auto. Wow, kasi ang isa pang parang palatandaan dun ay parang across multiple contexts. Ang GAD. Lahat ay inaalala mo. Lahat ng parang ako yun. Thumbnail. Diagnose my friend with me. Malaki mata. Basta pag GAD, persistent and excessive anxiety and worry about sa lahat ng bagay. Yes. Sa school, sa bahay, sa labas, Sige sa mo, mall. Ben. Yung itsura ko kapag kung hindi ako nagsasalamin, kung maayos na yung paningin ko. Ganun lang. Weird. Pero pag may salamin ako, parang, Okay na. parang, oh yeah. Parang si Rachel na yan. yes, this is me. Rachel yan? This is me. Look out, cause here I come. Okay na, next na. Tapos na tayo sa anxiety disorders. Imagine
Trauma and stressor-related disorders. Una, reactive attachment disorder. Withdrawn behavior toward caregiver. Ibig sabihin, wala silang attachment sa caregiver nila. Wala silang nararamdaman na relationship. Or hindi sila makabuo ng... Hindi naman siguro sa ganun. Ah. Parang feeling ko lang yung expected na dapat ay malapit sila sa caregiver nila ay hindi, kasi syempre kung bata pa, parang expected yun developmentally na malapit ka sa parents mo. oo, or Na love mo sila. or naghahanap ka ba ng parang Care. care Yeah. from them, pero hindi ka dito sa reactive attachment disorder, hindi ka nanghihingi ng care. And this is because yung reason niyan ay, or yung nagiging cause niyan ay severe maltreatment and abuse. Yeah. Like, So, anong attachment style ang pasok dito? avoidant. Tama. Bakit? Hindi ko lahat ng sinabi ko. Pag avoidant kasi, dun sa experiment ni, James Marsha? hindi, Ainsworth, Ay, Mary Ainsworth. yun sa experiment niya, kahit na umalis at bumalik yung caregiver niya, wala siyang pakialam. Strange. Situation. So, yun. Kunwari, nasa isang kwarto ka at nandun yung parents mo. Pag umalis sila, wala kang pakialam. Pag bumalik sila, wala kang pakialam. Pero dapat baby ka dito. Parang Yeah. You're like You're a a toddler. Like, yeah. Okay, next. Disinhibited social engagement disorder. Kabaliktaran ni reactive attachment disorder. Dito naman ay overly friendly to strangers. Kahit na hindi mo kilala, kahit na hindi ka familiar sa kanila, in-entertain or nakikipag-interact ka sa kanila, sumasama ka sa kanila. na para bang Na para bang siya yung nag-anak sa'yo. Charot. oo, type she. Pero totoo kasi overly friendly eh. So, kahit na first meet up nyo pa lang, parang may attachment ka na kagad na nafe-feel sa kanya. Or di ko pwede sabihin. Ipapaboy natin. Yeah. Pero siguro maganda ding example if dun sa context ng Ainsworth's experiment. Kunwari, may, di ba, iniwan na siya ng caregiver yeah. niya. Tapos, may pumasok na Ay, stranger. Yeah. Mag-a-act siya as if parang, oh my gosh! Oh my gosh! Sama ko sa'yo! Oo. Sinabi mo, may candy dun sa labas. Okay! I don't care who you are. Oo. Diba, sama ko sa'yo, hug-hug kita. Oo. Na para bang magkakilala tayo. Yes. Ganun. Eh, diba, I mean, kahit naman na hindi pa siguro tinuturuan yung mga bata na stranger danger, parang meron pa rin silang apprehension Yes. when it comes to interacting Hindi with. nakilala. Oo, kasi may mga bata parang titingnan ko ganyan. Pero kasi, ang napansin ko ngayon, ikaw ba yung kausap ko about dito? O si Thea? Hindi ko alam, ito ko kanina to. Na, sa ngayon kasi, kunwari kapatid mo na baby, tapos bubuhatin ko, tapos sasama sa akin. Ang in-interpret lagi natin kasi maamo ako, or mabait ako, kaya siya sumasama sa akin. Pero, may possibility na ganito yung sitwasyon ng baby. Like, may disinhibited social engagement disorder siya. Lalo na kapag, kunwari, siguro ang distress dito ay mangyayari sa caregiver, no? Kapag sama ng sama yung anak niya kung kanino. Ang nadidistress na yung caregiver niya. Ito pa. O, kung i-connect natin to sa dev site, kaya naman, kasi parang, ano naman kung stranger ka, kung mabait ka naman. Pero parang, bakit ka parang normally, bakit ayaw sumama ng mga bata sa mga hindi nila kilala? Kasi syempre yun nga, 'di ba, mas gusto nila yung caregivers nila kasi syempre yun yung nabibigay sa kanila ng care. At 'di ba pag sa pre-operational stage, kapag hindi makita ng bata kung nasan yung magulang nila, akala nila wala na sila. Yeah. So, kung sa ganitong context,
na sasama sila sa hindi nila magulang, syempre, kung hindi pa niya na-develop ng object permanence, isipin niya na hindi ko kasama yung magulang ko, nawala na siya, Yeah. kinuha, or parang pinalitan na netong taong to. Pero kung socially disinhibited ka, tama ba? Disinhibited Oo. social engagement, kung may ganun kang bata, parang hindi minsan wala kang pakisiguro, pero parang okay lang yon kasi parang hindi yun naging red flag sa'yo. Basta may kasama ka. Basta kasama. Next. Post-traumatic stress disorder. Exposed to traumatic events. Ang main. Or, Anong or? exposure or, kahit hindi siya mismo na-expose eh. Or Kahit kunwari na witness witness lang. niya, or na Alis ka find na? out na lang about Uwi it. ka na? Hoy, sasama na ako sa'yo. At sasama na si Brent sa atin. Mamaya. Ano? Ito pala gagawin ko mamaya magbibideo. Ano ko talaga? Yung video namin na to. Basta pag PTSD, may intrusion, Sige, may hindi, flashback, may Sige na nightmares. rin. Oo. Kasi ko sabi ko sa Teo. Tapos, Ikaw wala ka tayo sa bahay. oh, teka. Siya, pero natulala. Oo. Uy, ang daming kanin. Where? Nag-uwi ka? Guys, babalikan ko tong video na to pag kami nakapasa ha. Di ba? Talaga. Hindi sana pa. Babalikan ko tong video na to pag ako nakapasa. Ano yan? Visual imagery. Positive imagery? Papasa kami. Kakayanin naman to. Pasado. Pasado. Feeling ko din. Feeling ko si Top F na ay website din. Dispatch. Ano absent? Absent? Outside. Inugasan mo na lahat as in lahat? Ako? Oo. Ano? Hinugasan? Oh my God. Oh my God. Isa lang akong hindi na rin galing sa'yo. Tapos, bilang, oh my God. Oh my God, hindi niya ako naririnig. Marami kang traffic. Ito naman. Nakalagay. Pwede mo palagay? Costa. Ano, Taya Marie? Ano raw? Nakalagay? Pwede palagay. Ayan. Ano nakalagay? Costa? Costa Mesa. Costa Mesa? Saan yun? Nagsamang Costa. Ito din po, please. Costa Rica. Thank you so much. Maliligo muna ka at mag-video din ako ng sarili ko. She's excited to go home and walk. to back way back then. Enjoy ko kasi mag-walk around. Alam mo ba, dun ako sa malayong daan dumadaan specifically pag nauwi ako. Kasi gusto ko kumapa pa yung daan ko. Imbis na, di ba, pag umuwi tayo, ay pag pupunta sa bahay, diretso, tas turn. Yun yung pinaka-shortcut. Ako, iikutin ko pa yan. Grabe. Pag ganon. Anong tawag doon? Una, gusto ko nang maglakad. Kasi kung makakauwi ako Ang ng dami, ah. sunset, pahangin-hangin, babalik ko to. Bukas! Hindi. Kasi papalaba ko pa siya eh. Okay. Goodbye! Goodbye! Makakapasa. Goodbye to my video! Goodbye to my video! Salamat. Thank you for accommodating us!